In this video, I'm going to talk about the biological basis of depression. Depression. And I'm not talking about just a passing. In this video, I'm going to talk about the biological basis of depression. Depression. And I'm not talking about just a passing bad mood, but I'm talking about major depressive disorder. Major depressive disorder is a major cause of distress, disability, and death from suicide. It is the prototype of the category of mental illnesses called the depressive disorders, which involve distress or disability from abnormally negative mood. In addition to negative mood, the depressive disorders often involve related symptoms, such as feelings of hopelessness or loss of enjoyment in activities. As of 2014, when I'm making this video, our understanding of the cause of major depressive disorder is still very limited. When we look at the brains of patients that have major depressive disorder, either with the naked eye or with traditional microscope studies, there are basically no consistent abnormalities that have been seen in the tissues of these patients. However, special scans and research involving animal models have suggested that there are some functional abnormalities that can be detected in the brains of many patients with major depressive disorder. So here in this illustration of the brain, we're looking at the outside of the brain, and the different lobes of the cerebrum, the top part of the brain, have been labeled with different colors. And in this illustration, we're also looking at the brain, but it's been divided into right and left halves, and we're looking at the inside of, in this case, the left half of the brain. And a couple of specific areas that have seemed to have abnormal activity in these studies involve this part of the brain in this light blue color, which is called the frontal lobe. Let me just write that. Frontal lobe, the lobe that's most toward the front of the brain. And over here on the inside, that would be all of this stuff. All of this stuff right here is also the frontal lobe. And the other part can't be seen on the outside, it can only be seen on this inside view. It involves a number of different structures, like this structure here, and some others that are behind the brainstem over here, that are called the limbic structures. Let me just write that word down, the limbic structures. Limbic structures, right here. And these studies have suggested that there appears to be abnormally decreased activity in areas of the frontal lobe and areas of increased activity in areas of the limbic structures. These findings seem to fit well with other studies showing a role for these parts of the brain in regulation of the emotions, and in particular, responses to stress. Functions of the brain that seem to be particularly abnormal in patients with major depressive disorder. In regards to stress, it's also been noted that many patients with major depressive disorder have abnormal blood concentrations of certain hormones that are particularly associated with stress. For example, the hormone cortisol, that's a major stress hormone. There's a particular area of the brain that controls most hormones, including the stress hormones, that's located right here. And this area is called the hypothalamus. Hypothalamus. And the hypothalamus talks back and forth to many areas of the brain, but two areas in particular that it communicates with back and forth are the frontal lobes and the limbic structures of the brain. So it's thought that perhaps abnormal communication between the frontal lobes and the limbic structures and the hypothalamus in major depressive disorder play a role in why there are these abnormal concentrations of certain hormones related to stress in the bloodstream of these patients. These stress hormones may affect most tissues of the body, but they also affect the brain itself, including the frontal lobes, the limbic structures, and the hypothalamus that actually controls their amounts in the blood in the first place. So for major depressive disorder, it's still unclear which abnormalities of these stress hormones are causes and which are effects of the disease itself. Some features of major depressive disorder also appear to involve abnormalities in neuronal pathways using certain neurotransmitters, the molecules that communicate between neurons in the brain. And the abnormalities of these pathways may cause abnormally decreased or increased activity in certain parts of the brain,
like the frontal lobes and the limbic structures. Collections of many of these neurons that produce these neurotransmitters have their somas, or their cell bodies, in a few areas of the brainstem, this structure below the cerebrum, and then their axons project to many areas up in the cerebrum, including the frontal lobes and the limbic structures. One of these pathways start in what are called the raphe nuclei of the brainstem. And there are several groups of raphe nuclei at different levels of the brainstem that send projections up to many areas of the cerebrum, including the limbic structures and the frontal lobe. And they're responsible for much of the serotonin that's secreted in the brain. Serotonin, which appears to be abnormal in many patients with major depressive disorder. Another pathway starts in an area called the locus coeruleus. Which is located right around here in the brainstem, and it also sends long axons up to different areas of the cerebrum and releases a lot of the neurotransmitter called norepinephrine. Norepinephrine. And this also appears to be abnormal in many patients with major depressive disorder. And then there's a pathway that starts with an area called the ventral tegmental area, which I'll just write as VTA for short, which is located around here in the brainstem, and which also sends long axons up to different areas of the cerebrum. And the ventral tegmental area supplies much of the dopamine to the brain. Dopamine. These neurotransmitter systems affect the function in many parts of the brain, including the frontal lobes and the limbic structures, and supporting the idea that abnormalities of these systems are involved in major depressive disorder is the fact that medications that affect these different neurotransmitters, dopamine, norepinephrine, and serotonin, often improve the symptoms of major depressive disorder. A newer idea that is interesting is that there may be abnormalities of what is called neuroplasticity. Neuroplasticity, which is a big word that just means that the brain changes in response to experience. And these changes may occur down at the level of a connection between a couple of brain cells, a couple of neurons in the brain, where the strength or efficiency of information flow from one neuron to the next may change based on experience. Or it may happen at the level of networks of neurons that are widespread, different kinds of connections and pathways that information is flowing through the brain based on the experiences that the brain is having. And evidence is accumulating that aspects of neuroplasticity appear to be abnormal in animal models of major depressive disorder. But like the other abnormalities that have been found so far, it's unclear if these abnormalities of neuroplasticity are a cause or an effect of major depressive disorder. So there have been a number of biological abnormalities found to go along with the mental abnormalities we see in major depressive disorder. Biological. And other clues to biological factors that may be involved in the cause of major depressive disorder include genetic studies that suggest that a predisposition can be inherited. Several genes related to brain function have been associated with the risk of developing the disease. It may be that these genetic abnormalities increase the risk of the brain developing abnormal responses to negative or stressful events, particularly early in life when the brain is still rapidly developing in response to experience. But like most, if not all, mental disorders, in addition to the biological factors, there does appear to be psychosocial factors as well. Psychosocial factors. Certain psychosocial factors have been linked to the risk of developing major depressive disorder, such as childhood abuse, stressful events, or limited social support during adverse circumstances. So that it may be, for many, if not most, people with major depressive disorders, as with most other types of mental illness, it seems that an unfortunate constellation of both biological and psychosocial factors combine to cause the illness. Yan, pinakikita lang po natin dito yung yung epekto ng stress sa brain natin. Kaya dapat huwag na tayong ma-stress kasi para calibrated yung brain natin. So I ask Pastor Afonso to open us in prayer. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin, wherein sa ngayon ay patuloy po na kami
nananaliksik at mag-aaral sa iyong salita at maging sa mga bagay-bagay na makakatulong sa amin to cope up with every situation that we are in, Father God. So sa pagkakataong ito, Panginoon, dalangin namin na ibigay mo po ang karunungan, ang fresh revelations that comes from you with the power of your Holy Spirit sa mga topics na amin pong tatalakayin, Yes. sa iyong mga salita na amin pong pag-aaralan upang sa ganun, Panginoon, ay ma-refresh na muli po ang aming pananampalataya, magkakaroon po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo sa mga bagay-bagay wherein na matutunan po namin ang mga bagay na ito upang mas lalo pa po namin maintindihan ang mga tao at maging sa aming mga sarili how to cope with the situations that we are in, Father God. Amen. At makatulong din po kami sa mga tao na kung saan nandun sila sa sitwasyon na kinakailangan nila na mag-coop up or ano pa man, makita nila ang kagalingan ng iyong salita na siya ang magbibigay ng direksyon at siya ang magbibigay, Panginoon, ng katatagan ng aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin dahil alam po namin na sa pamamagitan ng iyong paggabay, matututunan namin ang mga bagay-bagay. Sinasabi mo nga na sa pamamagitan ng pananaliksik sa iyong salita at sa pagbibigay ng iyong Espiritu Santo ng pangunawa ay makikita namin at mauunawaan namin ang mga gusto mong iparating sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyo lahat ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Anong balita ang narinig ninyo ngayong linggong ito na nag-cause sa inyo ng stress? May balita ba kayong nasagap o narinig, mga events na na-witness that cause you to be stressed? Yung mga bali-balita, Pastor, na Ano po? na mga prophecies. Okay. That is going to be fulfilled. Sino po nagsabi nun? Yung bagong dating namin kasama. Okay. Ano sabi niya? Nabasa daw niya sa books na lahat ng prophecies na sino ba ito? Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Nagkatotoo at nandun din tong prophecy na itong pandemic. COVID-19. Okay. Opo. Ano si Sadu? Si Tapos, Saadu ba yun? Mas malala pa itong darating. Sando, ano yung Indian yata. Opo. Oo. Na may malala pa. Tungkol doon sa mga sabi niya na darating parang Hornet. 2021 daw mas malala pa. So parang yung mga zombie daw, lalabas daw yung mga zombie. Masyado may zombie talaga. Okay, hindi ko alam yan. Hindi ko alam yung tungkol sa zombie. Anyway, even before naman, may mga prophet naman talaga na ni-raise si Lord para magbigay ng babala sa atin. Ang atin pong dapat na gagawin dito is that maghanda. Hindi naman dapat na mabalot talaga tayo ng takot. Although normal, natural po yung matakot tayo kasi naturalisa natin yan. Ito yung dapat mag-agapay sa atin upang tutungo tayo doon sa higher being, si God, na humingi tayo ng tulong. Kasi nga hindi natin kaya itong kung may pandemic pa mang darating, talagang mapurdoy na tayo, wala na talaga tayong resources. Pati mga governments talaga mapaparalyze na yung kanilang mga programa. Sa bansa nga natin, sana ay umunlad na tayo ngayon, yung ating mga infrastruktura sana ay naipagpatuloy ng gawin. Kaya lang naihinto din dahil sa kakulangan ng pondo. Kaya kailangan po talaga ay at this point in time, meron tayong tatawag na kahandaan sa darating na panahon. Ibig sabihin ay although naturalisa na mangamba tayo, nandyan yan Kaya nga nag-aaral tayo ngayon, paano natin i-cope ang situation na ito.
na kung saan tayo nai-stress dahil sa mga balitang ito. Ano? Hindi naman. Ayan. So, yung sabi nga sa 2 Timothy, sabi niya, kung nakikita po natin sa screen, pabasa nga po, Sister Kat. 2 Timothy Chapter 3, verse verse 1. chapter 3 verse 1. But know this, that in the last days perilous times will come. Ibig sabihin, yung mga risky time. And kung ito na nga po yung last day, so nasa last day na po tayo. Kung ito na po yung panahon na kung saan tayo ay maging maingat talaga at maghanda emotionally, papatibayin natin emotionally, ay kailangan nating paghandaan ng time na ito. Ayan. Tuloy tayo. Balikan lang natin, saglitan lang po natin yung pinag-aralan natin last week. Ano? Kapag sinasabi natin coping with stress, coping, dapat conscious ka sa lahat ng mga ginagawa mo para ma-solve ang problem natin. So dapat ngayon, alam natin na lahat na ginagawa natin ay para sa ikalulutas ng problema, hindi sa ikalalala ng problema. Tama po, Sister Kat? Yes po. Wala si Pastor Concha na wala siya. So hintay lang natin joining na uli. So conscious lang tayo dapat. Conscious tayo sa mga efforts natin na para ma-cope up natin, ma-met natin yung mga problema, mga challenges natin. Hindi tayo yung di ba may kasabihan na papunta ka pa lamang, pauwi na ako. So parang ito yung kasabihan ng mga matatanda na parang kinakailangan din nating tularan na dapat wag tayong tumanda na paurong. I mean, Yes. kinakailangan ay yung maturity natin, it has to go with age also. Kasi minsan di ba merong mga komentaryo ibang tao na ay wala nang pinagkatandaan itong mamang ito or itong inang ito dahil siguro na-observe nila na yung spirit of maturity hindi natin na-attain. So ang goal natin dito kapag coping, alam natin, conscious tayo sa mga ginagawa natin nang sa ganon ay maisaayos natin ang buhay natin para makakatulong naman tayo dun sa iba na nangangailangan. Ayan, Yes. coping yan ang tinatawag. So, na gumagalaw ang aking saglit lang po, ulitin natin ang pag-share. Papasok pa din si Pastora Concha. Ayan. Ayan, nawala po si Pastora Concha. Na sinabi natin dati na ang mga estratehiya kung paano natin ma-cope up ang mga situation, kinakailangan kasi ang mga ang stress, pagulat yan eh. Nagugulat ka talaga, di ba Pastora Concha? Di ba nung dumating yung problema sa iyo, nung nawala si husband mo, bakit ready ka ba? Na-inform ka ba na in advance? Hindi Kaya nakakagulat yun. Tandaan natin kapag ang puso natin nabigla, yan, matindi po yun ang effect niya sa ating sa ating damdamin, sa flow of blood. Kaya nga yung iba 'di ba nahihimatay kapag nabibigla. Kasi matindi po ang epekto niyan sa ating sa ating pangangatawan. Kaya ngayon pa lamang, since in reality talaga may mga bagay na nagko-cause sa atin ng stress, kinakailangan handa tayong harapin iyon. Although hindi mo ini-expect. Pero naghahanda ka na kasi nga alam natin na darating ang time na iyon at meron naman tayong mahihinga ng tulong sa panahon na kung saan ay mabigat na talaga. Mr. Kat? Yes po. Okay. Number 2. Ano sinasabi number 2? Emosyon. Emosyon. Di ba sabi ko noong nakaraan, ang emosyon ay deceiving. Kinakailangan, sabi nga, kung ma-in love ang isang tao emotionally, kinakailangan dala-dala niya pati ang kanyang brain. Kasi deceiving minsan ang emotion. So kinakailangan kasama doon ang brain. Number 3,
Solution. Solusyon. Kung may problema tayo, sa pamilya man yan, sa trabaho man yan, for example, kay Pastor Concha ba, mayroon ba kayong related sa trabaho na pinagtalunan nung nakaraang linggo? Nagtatalo ba kayo? Kayo ba, Sister Kat, sa office sa trabaho niyo, nagtatalo ba kayo? May mga Lagi. pagtatalo, lagi Yeah. talaga, ano? Lagi. Lagi po, pero may solusyon naman. May solusyon. Okay lang naman yung nagtatalo, pero healthy ang pagtatalo. Ibig sabihin, natututo tayo dun sa pagtatalo because we investigate and we tried our best in order for us to resolve the problem. Kaya solusyon, ang approach dapat natin sa ang approach natin dapat sa problema ay direkta agad tayo doon sa solusyon. Meron agad output, no? Meron agad output. Yes, amen. And number 4, we need a word. Ito napakaganda kasi kahit itong si Elizabeth Ska, nag-confirm siya na we need a word. And of course, we need the word of God. So, nasabi na po natin to nung nakaraan, itong mga text na to, kasi normally kapag ang tao po ay stress, marami po siyang tanong, no? Marami po siyang tanong. So ngayon, ang unang tanong ay, ano yan, Sister Kat, ang unang tanong? Does God show us how to reduce stress? Tama po yun. Pinakita na sa Filipos chapter 4 verse 8, sabi niya, whatever things are true, and whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, lovely, whatever things of good report, if there is any virtue, there is anything praiseworthy, meditate on it. So, in-encourage tayo ni Lord para hindi tayo ma-stress, doon tayo mag-focus sa mga bagay na makabuluhan. Amen? Amen. Pangalawa. Ano yung pangalawa dyan? Can God help if my problems seem overwhelming? Kapag sinasabi natin overwhelming talaga, ano yan? Punong-puno ka na, sasabog ka na. Hindi mo na talaga kaya. Mabigat na talaga ang iyong pakiramdam. Overwhelming na eh. Pero ang sinasabi sa Mark 10:27, sabi diyan, sa tao, imposible. But with God, nothing is impossible. Impossible. Yes. Kaya nga po, sa panahon na ito, na kung saan ay puro kaimposiblihan na malulutas natin ang mga problema, aasahan natin ang kaimposiblihan na gagawin ni Lord sa ating kalagitnaan. Sa mawi-witness natin yan, yung mga gagawin ni Lord sa ating buhay at maging sa ating kapaligiran. Number 3. Amen. How can I find comfort in dealing with the trouble and stress in my life? Okay, ang unang reaksyon natin kapag tayo ay stress, gusto natin maalis agad iyon. Gusto agad natin na maging comfortable tayo agad-agad. Pero tandaan natin na paano ba maging comfort o maging stay gentle in the midst of tribulation? We have to understand in the first place na tayo po ay kasama tayo doon sa sufferings ni Christ here on earth. Kaya nga po, even if we are in tribulation, we are in persecution, nai-stress po tayo doon, tandaan natin na magagamit natin ang experience na yan so that whenever people would be having the same experience tapos magko-confide sa inyo, mag-share sa inyo, ibig sabihin nun ay meron ka nang gagamitin experience. Ako nga dati, ganito. Makaka-relate ka na ngayon. Diba? So we will find comfort in dealing with the stresses in our life. Kasi nga, tinuturuan naman tayo ni Lord how to adjust. And this is the goal of coping. Nakakapag-adjust tayo. Number 4. Number 4. Can I expect my life to be more peaceful if I ask God for help? Narinig mo na kayo, Pastora? Opo, Pastor. Okay. Ano sinabi dyan sa Colossians chapter 3 verse 15, Pastora? Paki-explain din. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you are called in one body, and be thankful. Amen. Yes, we can expect God to give us peace if we ask for help, Pastor. Certainly. I can vouch for that. Kasi, yung nga sabi mo kanina na
Tulad ng kung pinagdaanan mo na kasi, alam mo na talagang nangyari na yun sa'yo. Gagawin ko na lang na testimony nung panahon na kasi na natanggap ko yung yung pagkadisgrasya ni partner, it was almost like this time, mga mag-aalas 12 na rin noon. At Opo. oo. At nang sinabi ng hipag ko na nasa Egypt na huwag kang mabibigla na may disgrasyang nangyari sa asawa mo. Yun ang sabi niya. The first thing that I ask God is sabi ko, Panginoon, I ask your help to give me peace that surpasses understanding in times like this. And give me the right kind of yung kaisipan upang sa ganun ay hindi ako magkakaroon ng panic. Kasi kapag nag-panic attack ka na, pastor, nagkaroon ka ng anxiety, nag-panic attack ka, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, di ba? So at that time, yun ang unang-una kong naisabi sa na at that time na nakuha ko yung news na may nangyari nga sa Pinas. Yun ang nasabi ko sa Panginoon, and mula doon na ako sa church na kailangan ko ng prayer habang nakikipag-usap din ako sa mga pamilya ko, minomonitor ko kung anong mga nangyayari sa kanila, ganon. So talagang ang Panginoon naman ay tapat sa kanyang salita na it will give you peace in a troubled time. Amen. Na yung kanlungan mo talaga sa panahon ng troubled. Parang yung nasa gitna ka ng troubled waters, but you are there that is standing, that you na alam mong ang Diyos ang sasalo sa iyo anuman yung mga nangyayari sa kapaligiran mo. At question lang, sino po nakasakay ng barko? Hindi kasi barko ang nasakyan ko, bangka lang, pastor eh. Bangka. Okay, bangka. Sister Kat, nakasakay ka na ng barko? Hindi pa po. Bangka? Bangka din. Bangka lang. Bangka lang. So, nagpalaot na po kayo? Opo, Ay, naman. Ako hindi pa. Si Pastor Concha nagpalaot na? Opo, pastor. Okay. Was there an experience wherein para nasa kalagitnaan na kayo ng laot tapos inalon kayo? Meron din, pastor, kasi umuulan eh. Umulan na bigla eh. Nasa laot na kami. Kung kailan nasa laot kami, umulan nang bigla. And then yung may di ba, mahangin, tapos may hangin din, oo. May hangin, tapos ang lakas ng alon, di ba po? Natakot kayo nun? Parang hindi naman siguro masyado, pastor, kasi bata pa ako noon eh. Kumbaga, part of experience na lang. Pero there is yung iba kong mga matatandang kasama, kanya-kanya rin. Makikita mo rin naman yung takot. So, siguro lang, hindi ko lang masyadong maintindihan yung kinakatakutan nila at that time. Pero, nakaka-relate naman ako doon. Especially kapag hindi talaga marunong lumangoy, Kaya dapat sa tubig, at least you can, the basic of swimming. Diba, Sister Kat? Kailangan marunong tayo nung basic na swimming para medyo, tayo, confident tayo na whatever happens, normally, ang nangyayari ay kumbaga, marunong tayong lumangoy, lumutang, mag-float, at least makarating mo lang sa baybayin. Similarly din, di ba po, yung mayroong isang, sa instruction sa airplane po, di ba, ang sabi po ng flight stewardess, kapag sila po ay nagbibigay ng instruction, kapag binababa ng oxygen, hindi dapat mag-panic, hindi dapat
Diba? Kung gusto nais mong tumulong, huwag ka munang tumulong sa iba kung hindi mo pa natutulungan yung sarili mo. Sarili mo. Sabihin, dapat mo na, and lagyan mo muna ng oxygen ang sarili mo bago ka magtumulong dun sa iba. So, Yes. yun yung simple na illustration about about being calm and having the peace of God in us. Na anyway, whatever happens in us naman, either yun na yung end ng buhay natin, hanggang doon na lang ang end ng buhay natin, meron kasi tayong assurance of salvation. Yung dapat na matatakot na lamang ay yung mga taong walang assurance of salvation. Kasi nga, they are so afraid dahil hindi pa sila nakapagpatawad. 'Di ba? Mayroon pa silang kagalit. 'Di ba? Kaya nga kaya araw-araw patawarin na natin yung mga kagalit natin, yung mga nagagalit sa atin, mga kaaway natin, magsisi at lagi araw-araw para ready tayong humarap sa Lord. Amen? Amen. And number 5 na tayo, Sister Kat. Yung question po. Yung question, is there hope even if I feel like I've reached my limit in a very serious, stressful situation? O, lahat naman talaga tayo may limit, 'di ba po? Pero ito naman yung pangako ni Lord. Ano yung pangako ni Lord, Pastor Concha? 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Every test that you have experienced in the kind that normally comes to people. But God keeps His promise, and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to the test, He will give you the strength to endure it, and so provide you with a way out. True enough, right? Very true enough. Meron naman talagang kapamaraan na gagawin si Lord. So, ibig sabihin, ano masasabi niyo po sa mga tao na gusto ko lang na magkakaroon kayo ng comment dito. Kung sila po ay mananampalataya, and then, based dito, pwede bang sabihin natin na talagang suko na ako, hindi na talaga kaya ito. Suko na talaga ako, hindi ko na kaya ito. Ayoko na. Ganyan. Di ba yung mga drama na ganyan? Ano po ang masasabi niyo po doon? Ang masasabi ko lang, Pastor, pag sumuko ka na kasi, ibig sabihin na hindi lang yung faith mo ang isisuko mo dyan kundi yung paglaban mo sa mga bagay na nakakapagpa-stress sa iyo sa sitwasyon, kumbaga parang hindi mo na gusto pang lumaban. Ibig sabihin na parang kung ano man ang mangyari, parang naging ang katwiran mo doon bahala na. Parang gano'n yun Kumbaga kung bahala na, hindi ka na rin nagkaroon ng hindi ka na rin tumingin sa mas magandang bagay pa or sa makakapagbigay sa iyo ng hope. Yung sabi na natin na parang kung isang bagay sana itapon mo na lang, parang ganun Kung bagay kung isang bagay sana itapon mo na lang, wala nang wala nang pag-asa, parang ganun. Pero kung lumalaban pa, talagang may hope pa. Yan. So, ito namang depende siguro to sa level na maturity ng mananampalataya, Pero may mga times po talaga na ang pagsuko naman ay isang positive na action kapag ang sinusukuan natin ay higher being, si God. So, sinusuko natin sa Kanya. Pero kung nag-give up lang tayo dahil naging suicidal, hindi yon ang yung example ko, Pastor, it is in the negative way yon. Kasi mostly kung minsan ang tao tulad natin hindi karamihan kasi na inaano nila pag yung sa pagsuko
talagang sa negatibo sila. Pero tama yung sabi mo na if we will go to the higher na pagsuko, ay talagang may pag-asa pa doon. Tapos ano din, ang nangyayari kasi kapag ang mga tao din nag-give up doon sa kanilang fight, parang they fail to realize na meron naman talagang tulong si Lord lagi-lagi eh. Nandyan man yung tulong ni Lord lagi-lagi. Marahil hindi lang nila nakikita no yung tulong ng ating Panginoon. Na hindi mo pwedeng sabihin na wala, suko na ako kasi wala na akong magagawa dito. May ano talaga, may kapamaraanan si Lord, may gagawin si Lord, may ginagawa si Lord. No? Kaya nga, kami nga ngayon, 5 buwan na kaming, 5 buwan na kaming, kumbaga, delayed na talaga sa sweldo. So, paano kami yan kumakain? Paano ang provision ng Panginoon? So, talagang, talagang miracle lang talaga ni Lord. Di ba? Kasi nga, sa iba, ay talagang, sobrang stress na yan. Ayan. So, hinayaan ko na lang nga yung buhok ko na tumubo para namamanata muna ako na hindi mo na ako kaputol ng buhok, maging Samson muna ako hanggat hindi ka magkakasweldo. Napapansin ko nga po, Pastor, kaya lang hindi ako nag-comment. Alam mo na, namamanata muna ako. Hindi ko na siya puputulan hanggat hindi na-release ang mga entitlements. Yan, Pastor, yung Pastor. Ano po? Opo? Yan po yung kahit na wala kang nare-receive na sahod, halimbawa, abang humahaba yung buhok mo, lumalakas ka rin. Kagaya ni Samson, Kagaya ni Samson. Okay. So, dapat mas lalong lumalakas. Ayan, hindi ba putol muna. Ayan, dito tayo sa na tayo. Number 6. Sister Kat ulit. Sister Kat, magbabago sa question. Okay. Opo. Why do I have to put up with so much stress in my life? Why doesn't God just take it away when I ask Him? Oo, bakit nga Pastora? Bakit hindi yan tinatanggal agad? Bakit hindi tinatanggal yung stress? Parang magic lang. Oo, di ba? Bakit Pastora? Di ba? Pwedeng magsumbong. Pwede magsumbong, Pastor. Oo. Ano sinabi dyan? Sige, Pastora. 1 Peter chapter 4, verse 12 and 13. Beloved, do not think it is strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you, but rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Amen. Kaya pala, Pastor, kaya pala hinahayaan ng Panginoon na na kung minsan na-stress tayo, may mga sufferings tayo, kasi ito yung part of partaking natin sa suffering ng ating Panginoon. Yun ang isa. Okay. At dahil dito, sabi niya, kapag nakipag-partake tayo dito, pag napaglabanan natin ang mga bagay na pinagdaanan natin, kapag naging victorious na tayo, the glory of God is revealed in us yun. Nakikita ng mga tao yung glory ng Panginoon sa buhay mo dahil sa ginawa niya sa buhay mo. Kumbaga kung sa ginto nga, Pastor, kinakailangang isuong muna sa apoy upang sa kanon ay makita yung kanyang kinang. Parang ganun din. So hindi tayo kikinang kung walang trials. Kung walang trials, hindi kikinang yung ating pananampalataya. Hindi makikita ng mga tao. Kumbaga parang pare-parehas lang tayo, ikaw, ako, ganun lang ang nangyayari. Pero kung may nangyari sa buhay mo, nakita ng mga tao at nakikita nilang napagtagumpayan mo, masasabi nila, wow, ang taong ito, ang ganda ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay.
Tsaka tandaan natin yung trial na yan. Ano yung word na nag-describe sa kanya bago ang trial? Dito sa scripture. Do not think strange, sabi Eh, niya. bago yung word na trial, ano yung sinulat? Fiery. Oh, ano yan? Ano yan? Fiery trial. Talagang Oo. ano na to. Maapoy. Kumbaga talaga. Maapoy na. Dumaan Maapoy. man ako sa apoy. Di ako masusunog. Oo. Parang Ano ganun yan? Fierce yan. Ibig sabihin talagang mahirap. Mahirap yan na na pagsubok. Oo. Kung sa apoy yan, nag-uumapoy. Kung masakit yan, masakit. Tama pa. Masakit yung trial na yan. Fires eh. So, talagang yan, matindi ang trial na yan. Pero kinakailangan pagdadaanan natin. No? Kinakailangan pagdaanan natin. Tapos, sabi naman po sa John 16 ba 'yon? sige po. Na kahit ano man ang inyong pagdaanan, huwag kayong matakot kasi ang lahat ng bagay dito sa mundo ay akin ng napagtagumpayan ko na. Napagtagumpayan ko na, sabi ni Lord. Pala, amen. Kaya pati nga yung pati yung mga karamdaman natin na pagtagumpayan na ni Lord. Pati yung mga operasyon na darating, Amen. napagtagumpayan na yan ni Lord. Opo. Okay na po yung insurance ko, kaya bukas ipapile na daw ni Doc. Praise the Lord. So, 22? Sa 24 daw po yung COVID test ko. Okay. Tapos? 26 naman daw po yung aking 26. admission. So may Bible study pa tayo? Yes. Yes. Amen. Sabi ko, praise God. Andito na yung God is good talaga. Kasi nandito na yung kasama ko bago naging okay yung good timing talaga siya. Good timing talaga si Lord. Amen. Talaga si Lord. Talagang maasahan sa lahat ng bagay. So, hindi pa niya inokay dati kasi wala pa yung papalit sa iyo. Hindi mo pa naipakita sa kanya yung mga dapat niyang gawin at mga kumbaga at least mat-train mo pa ng konti bago ka sasalang sa operation. Di ba? Opo. Amen. So, sabi nga talagang si Lord mayroong timetable, no? Meron siyang timetable na kanya. Kaya nga po. Amen. Ayan, so 26 yung praise God. Ayan, dito na tayo sa sa number 7. Dito actually nag-end tayo last week sa number 6. Binalikan lang natin. Hindi pa para tayo dapat matapos na tayo natin ito ngayong gabi kahit bukas na tayo matulog. Okay, number 7. Okay. What is the ultimate purpose of my stressful trials? Okay, ultimate purpose, yung yung ultimate end. Ibig sabihin, yun yung pinaka-end purpose. Bakit tayo naging stressful sa mga trial na pinag-uusapan natin? Si Pastora po. 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Yun pa ang purpose is for all men to be saved, to become acceptable in the sight of God. Ito, and come to purpose, the knowledge. Okay, to be saved, that all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Yun yung ultimate savior, ultimate goal ni Lord na lahat ng tao dinidesire ni God na maligtas at matututo, magkaroon ng pagkaunawaan sa katotohanan. Similarly sa atin, kasi na-save na tayo, ang kailangan na lamang po natin after we save is the knowledge and wisdom. Kasi the more we became knowledgeable of Him, the more our faith is being strengthened. Amen. And ano pa, Pastora, yung dahilan, ultimate purpose? 1 Peter chapter 5, verse 10, But may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Jesus Christ, after you suffered a while,
O tandaan natin, So, a while lang, while hindi naman lang, to, ano, a while lang pala. hindi lahat ng pagkakataon, Pastor. After you Oo. suffer a while, Oo, sabi tandaan niya, natin ha, ibig sabihin, ano, napakaganda ng word na ito kasi nga, di ba, ngayong araw na ito, problemado tayo, no? Problema tayo. Tapos, ang sabi ni Lord, we suffered for a while. Ibig sabihin, bukas, panibagong araw na naman yung ibibigay ni Lord. araw naman O, Yes, panibago amen. na naman araw uli. Panibagong pakibaka na naman uli. Panibago na namang kakaharapin natin yung pangsa. mukha ng boss natin na kung dati nasusungitan ka sa kanya, panibagong araw na naman na nakakaharapin mo, di ba? Yung mga katrabaho mo sa opisina, kung meron kang pinaiinisan doon, panibagong araw na naman. Pero it gives us hope, no? It gives us hope. Okay, tuloy po. Hope, because after a while, Hmm? you will be perfected. After you have suffered a while, ang sabi niya, perfect, Mhm. peace, Mhm. strength, and Mhm. settle you. Oh, ang ganda So, ito nito. po ang naman ng Panginoon. Ang After ganda a while nito. of your sufferings, you will be, Mhm. Perfect. ano ko lang yung term niya, Pastor, Mhm. after you have suffered a while, dadagdagan ko pa, Pastor, Ng ng past tense. italics. O, past tense Oh, mo, okay. Pastora. You will be perfected. Perfected. You will be Okay. established in the sight of Established. the Lord. You You will will be be strengthened, strengthened. Okay. and you will be settled in God. Yes. Wow. Amen. And I will have this word for me. I would Amen. like to Even have me, this. Oh, I would like to I have would like this word. Okay, for me. How about you, Sister Kat? Gusto mo din? Claim ko na tong verse na to. Amen. Kaya nga, I will be perfect. Yes. yeah, Yes. perfected. I will be After, yeah. perfected. I will I'll be be established. established, I am strengthened, and strengthened, I am and Yeah. settled. settled. Praise the Lord. Yeah. Amen. Salamat, Pastora, sa Ang pagdagdag. kiniklaim ko na po, Pastor, kasi ito po yung yung para sa ikapupuri ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yes, tama, no? Amen. Na Amen. na-stress man tayo dahil sa mga naka-schedule na operation na yan, pero once you got up there bringing with you the testimony, then you Yes. tell about the goodness of the Lord. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. So any suffering right now or any stressors nagkakos atin ng stress, ang ultimate purpose nun based on sa 1 Timothy is that for all men to be saved through your testimony. And if you're already saved, for you to be led unto the knowledge of the truth. And then itong isa, building of character to building of character to ng Opo, Pastor. ng 1 Peter chapter 5 verse 10. Building of your character, di ba po? Ang ganda naman nito, parang kasi nga tignan natin, wala naman perfect Oo. Katulad Oo. din ng sinasabi niya sa Corinthians, Pastor, na Opo. from glory to To glory. glory, He Amen. is changing me. Diba? Yes. Parang ganun din yun ito Mm-mm. Kasi ito sabi nga, but may the God of all grace. Kung sasabihin natin na yung grace ng Panginoon, yun lang naman tayo Wala naman tayong ibang magagawa, di ba? Sabi nga niya we are saved through grace and by grace alone. So by God's grace, nagagawa natin po. Question ko lang po. Kapag when we say perfect ba, wala talagang blemish? I mean, ano na siya, 100% na perfect? You can say it in your life right now? That I'm perfect, Pastor? Oo. Dalawang bagay, Pastor, ang sagot ko diyan. I am perfect through the faith that I have in what Jesus Christ has done for me. But I am not perfect in my own. Oo, pang ano yan? Pang ano yun, Sister Kat, pang state na nasagutin na. But normally po ang mga tao kasi is that they are seeing us being a born again Christian, a believing people,
to be like a people without blemish. Wala na talagang reason for the people to be offensive, na hindi na ma-offend. Parang wala ka ng karapatang magkasala pag ganun, Pastor, di ba? Opo. Kapag born again ka, hindi, ito experience din, Pastor. Kapag born Yes. again ka kasi, karamihan na tinitingnan ng mga tao sa'yo, lalo na yung mga hindi pa nananampalataya, ang sasabihin nila, dapat perfect ka na. Lalong-lalo na, if you are used by God, especially na sa pag-share sa word ng Panginoon. Pero ito rin ang lagi nating ipapaalala sa kanila, I am still a human. Human, talagang ano lang tayo eh. Kumbaga, hindi ko naman sinasabing mahina't marupok tayo, pero we are still human. Talagang doon ang limitasyon tayo. Pero, ang sinasabi ko lagi, even in my pag nagsishare ako ng Word of God, sa sarili ko, sabi ko, hindi ako perfecto, makasalanan ako. Ang nangyari lang, ay tinubos ako ng Panginoon sa aking kasalanan. Kaya ako naging perfecto sa sight ng Panginoon, sa Father God, because of the power of the blood of Jesus Christ na nagtubos sa akin. I-resolve lang po natin yung word na perfect dito ha, kasi nga baka magkaroon tayo ng misconception na perfect 100% na ito. Tandaan natin, ang other term na dapat gagamitin natin dito is excellent. 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 Ibig sabihin po ay, kung di ba kung nagmamarka po, kung sa grading system sa sa school, ilang marka ba o ilang percentage ba na masasabi nating excellent ang isang estudyante? 98 to 100. Oo. So meron pa rin, kung i-consider natin na 98%, meron pa rin 2% na error, tama po? Pero excellent na siya. Oo. So ibig sabihin po ay almost perfect na eh, di ba? Almost perfect, but ito kasi, since sinabi ni Pastora, we are still in a human form, may mga tendencies pa din that we slip sometimes. So ang tamang definition dito or a description ng character is excellent. Ibig sabihin po ay hindi naman talaga siya nagiging 100%, but may pinagbabatayan na marka para maging excellent, to be considered excellent. And maganda din po yung meron tayong natawag na percentage of error in us. Nang sa ganun, hindi lumaki yung ulo. Oo. Tama Pastor. Hindi lumaki yung ulo kasi kapag sinasabi, ako na perfect, ako wala nang iba, so parang ang nangyayari, lumalaki yung ulo ng iba na parang sabihin, kagaya na ako ni Jesus, perfect. So wag kayong magkaroon ng tinatawag na misconception dito. Ang other term nito is actually excellent. Mayroon pa ring percentage of error na kung saan nagkakamali pa din because of the humanness of our lives. Pero we are being saved perfectly by our God, and from glory to glory we are being transformed. And I think we are safe to say in this because even in our self-evaluation right now, hindi natin masasabi na na talaga perfect. Bakit? Kapag ikaw ay nabigla, hindi ka magagalit. Kung ikaw ay inaakusahan, hindi ka ba agad magre-react ng magsasabi na magtataas ang boses? Magtataas pa din ang boses mo. Di ba po? Nagre-react ka pa din. And minsan nga, pinapatulan mo pa din ang chismis. So yung mga bagay na nandun pa din, no? So, yan? Excellent. Amen? Excellent. Ginawa tayong excellent, Lord. Amen. Number 8 tayo. Can I have confidence that God understands my stress? Oh, yes. Pastora. Yes. We have, because in Romans chapter 8, verse 35, it says, and 38 and 39, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, yan na yung stress, nakaka-stress. Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword.
For Okay. I am persuaded, Take note of the word, ha? Persuaded, convinced. convinced, Oo. that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Oh, yes. Amen. Amen. Ako solved na ako dyan. Really? Kahit basahin ko na lang yan uli, hindi na ipapaliwanag. Solved na ako. Amen. So, kahit sa akin, Solved na solve na rin ako dyan. Oo. Solve na ako. Hindi dahil gabing-gabi na, pero solved na talaga ako dyan sa explanation din sa Romans. Convinced ako dyan. Wala na akong dapat. Lalo na dito sa pangalawang parte ng verse, Pastor, na Opo. for I am persuaded. Yes. Talagang convinced na ako kahit mamatay man, kamatayan man, mabuhay man, maangkin man, mga principalities, powers. Wala nang dapat na makakapag-separate yung sa pag-ibig ng Panginoon. Yun ang sabi niya eh. Yes. Amen. So mag-move on na tayo, makapag-move on na tayo. Okay. Another thing, Pastora ulit. Dito rin, Pastor, in Hebrews chapter 4, verse 15, it says, for we do not have, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Take note of the word sympathize, ano? Sympathize. So, naiintindihan niya, of course, yung mga... Lahat ng mga bagay na pagdadaanan at pinagdadaanan natin ay sabi nga niya dito eh, napagdaanan na niya, alam niya yung weakness ng isang tao dahil siya mismo ay naging tao. Amen. Pero ang kagandahan lang nito, hindi siya nagkulang, hindi siya nagkakasala. Yes, amen. Okay. Now dito naman tayo, mag-move on tayo doon sa 5 healthy ways to deal with stress as a believer. Okay. Ito yung una natin gagawin. Number 1 is, Sister Kat? Recognize the problem. Recognize the problem. Ano nga sinasabi dyan, Pastora? Psalms 32 verse 2. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them. Wow. And whose spirit is no deceit. Okay. Kung ang problema po natin is yung parang patong-patong yung kasalanan na ginagawa natin, kinakailangan araw-araw nag-unload tayo ng kasalanan, naghingi tayo ng tawad, yung konsensya natin, pinapa-clear natin kay Lord. Kaya nga sabi ni Paul, every day, daily, I am ensuring that my guilt is clear before the Lord. Kinakailangan alam natin, kilalanin natin yung problema. Hindi natin tinatakasan ang problema, hinaharap natin ang problema. Number 2, Sister Kat. Give yourself a break and get help. Give yourself a break and get help. Dahil in Matthew chapter 7 verse 7 to 8, it says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks, receive. The one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be open. Amen. Amen. So there is no way for us, since we are member of the body of Christ. If there's a need for you to get some kind of help, then you have to seek for help. You have to ask for help. You have to relinquish even that kind of concern to the person with whom you trusted, and then you can seek for help. Because to those who are asking for help, definitely they will receive the assistance if
if not from the person with whom you are asking, the Lord will find a way. Amen. Mm. Number 3. Amen. Number 3, turn to God in prayer. Okay. Pastora? Turn to God in prayer. Philippians 4, chapter 6, verse 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. Ito yung Amen. versikulo yata na binigay sa iyo dati ni Pastora. So let your request be made known to God. Apo, let your request be made known to God. Maging maging madetalye tayo. Right now po, I am in my 21-day journey sa aking nag-iisang prayer request to God. 21-day journey yun. I am giving myself a time for the 21-day journey. Naka 6 day na po ako ngayon. You remember, di ba, during the time na nananalangin si Daniel, Prophet Daniel, and it took 21 days for the angel to bring the answer. Pero ang sabi na, ang assurance ng angel is that Daniel, since day 1, the Lord has heard you. Pero while I am on my way to bringing the the answer, naharang po siya ng Diablo. So nakipagbaka muna sa principalities muna on powers. So I'd like to encourage you also to do the same. Yung mga gawan natin ng 21-day journey, yung mga prayer request natin, na araw-arawin natin si Lord, na ipapanalangin. I-journal din po natin yung mga sagot ni Lord. I am so excited to share a bit later about this 21-day journey. Kasi every day, nagbibigay siya ng scripture. Every day din, nagbibigay siya ng summary ng word. It is so exciting to be in the journey with the Lord. Either ang sagot ni Lord katapos ng 21-day journey is no, sagot pa rin yun eh. Amen? Sagot pa din yun ni Lord. Na hindi naman ini-expect na pagkatapos ng 21 journey, yes na yes, no. Kapag no yun, okay pa din kasi sagot pa rin yun ni Lord. Ibig sabihin, mag-wait pa tayo. Amen? Pwede rin i-Jericho March, Pastor. Pwede po. Pwede nag-jogging. Opo. Pero i-journal niyo po. Gagawan niyo po ng journal na ano nangyari. Ako, ginawa ko, naglagay ako ng prayer items ko and then sunod na column, nilagyan ko ng scripture and then summary ng scripture and then kung ano yung sagot ni Lord. Tapos, nilagay ko din yung pinaka-situation ko that time. Kung nalungkot ako, nilagay ko. Kung natuwa ako, nilagay ko din. Nilagay ko din kung anong na-accomplish ko during that day amidst nung stress na yun. So, talagang ang galing lang ng ginagawa ng ating Panginoon. Number 4 na po tayo. Number 4, meditate on the Word of God. Dahil? First Peter. Ay, ano po ba? 1 Peter chapter 1 verse 3. Sorry. Chapter 1, verse 3. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him, called us by His own glory and goodness. Amen. Amen. Yun pala, kinakailangan mag-meditate because He has given us Yes. everything that we need. Everything that we need in His Word. Kinakailangan i-meditate that because we can simply find the power and strengthening from the very word of the Lord. Kahit nga tayo ordinary people, even if simple appreciation from our boss, parang yun isang malaking bagay. Malaking bagay yan. Okay. And 2:11, 28, and 29. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 29. Take my yoke
upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Yun ang pala eh. So dapat lumapit lang po tayo sa Panginoon. And Yes. we will continue to do that. Number 5. Number 5, spend time giving thanks and praise. Mhm. Amen. Rejoice in the Lord always. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So ito yung Amen. pinaka-application natin sa how we are going to cope with our stress. Nauna po tayo sa recognize the problem, of course, and give yourself a break. So we have to ask the Lord for help. The Lord, we need your help, Jesus, and turn to Amen. God in prayer. Let your request be made known to God, and always, Meditate in the will of i-couple po God. natin to ng meditation ng Word of God na i-aim po natin. Ngayon po ba, sa ating buhay, araw-araw, nakailang bersikulo po yung binabasa natin. Nakailang bersikulo pa nagkakaroon tayo ng tinatawag na fresh revelation. So, kinakailangan papakainin natin. Kung 3 beses tayo kumakain isang araw, di 3 beses din. Kung nag-snack kayo, di 5. Kung may midnight snack, di 6. So, 6 verses at least in a day na nabasa natin. So, in that, nabibless tayo. Meron tayong hugot lines, ang hugot natin mga bersikulo from the Word of God. Amen. Amen. Number 5 is that we have to spend time giving thanks and praise. Naalala niyo po yung kanta na yung Lord, I offer my life. Ang bridge po noon ang sinasabi na, what can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living. Basta yun. So kahit na hindi pa natin natatanggap, pinagpapasalamat na natin in advance. Amen. Yes. Salamat na natin in Amen. advance. So ganun po yun. So I hope that after this lesson po we have been gaining strength nang sa ganun po ay tayong lahat ay able to face the stress, the daily stress or weekly stress or even the stress that is going to come in our lives, able pa po tayo na harapin ng lahat ng ito. Amen. 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 God. So it's already, anong time na po natin? It's already time to pray, 12:11. to close in prayer. I ask Sister Kat to close us in prayer. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Maraming salamat, O Lord God, sa gabing ito na kami ay binigyan mo na naman, O Lord God, ng time para pag-aralan, O Lord God, ang iyong mga salita. And thank you, O Lord God, sa ibinigay mong salita, O Lord God, na aming matutunan, maiwasan, O Lord God, ang stress, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Now, Panginoong Isus, ang lahat ng napag-aralan namin ay maitanim sa aming puso, O Lord Jesus, hallelujah, at huwag mong hayaan na ito ay maiwaglit, bagkus ito ay maibahagi rin namin, O Lord God, sa mga taong makasalamuhan namin. As Lord God, bilang isang Christian, Lord Jesus, ay ikaw lamang, O Lord God, ang masilayan, O Lord God, ng lahat ng mga taong aming nakakasalamuha. Hallelujah, Father God. Makikita nila, O Lord God, ang kapangyarihan mo sa aming mga buhay, O Lord God. Hallelujah, Father. Thank you so much for everything, O Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Patuloy mo kaming ituwid, O Lord God, sa aming mga nilalakaran. Hallelujah. And Lord God, sa mga kapatid namin, O Lord, na hindi nakikipag-join sa BS, Lord, touch mo po sila, O Lord God. Lalong-lalo na, O Lord God, ang mga kapatid namin sa JCM, O Lord God. Nahipuin mo, O Lord God, ang bawat isa, Panginoong Hesus, O Lord God. At imold mo, O Lord Jesus, sa inyo, palapit sa inyo, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Lord God, thank you so much for everything, O Lord God, sa mga blessings, O Lord God, na inyong pinagkakaloob sa amin, O Lord God, at sa pagsama mo sa amin, O Lord God, sa isang linggo na naman, O Lord God, na nakalipas, at sa darating, O Lord God, na BS again, O Lord Jesus. Now, Panginoong Hesus, ay magkaroon ng interest, O Lord God, ang mga kapatid namin na mag-join, O Lord God.
Hallelujah, Amen, Father Lord. God, for PS, O Lord Jesus. Hallelujah. Thank you so much for everything, O Lord God. Yes, Hallelujah, Lord Father God. God, sa paggising namin, O Lord God. Bukas na naman, O Lord God, walang iba kaming kasama, kundi Ikaw lamang, O Lord Jesus. Amen. Ikaw lamang, O Lord God, ang inaasahan namin, O Lord. Hallelujah, dahil wala kaming magagawa kung wala Ka, O Lord God, sa aming mga Yes. buhay. Hallelujah, Lord. Amen. Patuloy mong i-bless, O Lord God, ang mga kapatid namin, lalong-lalo na ang aming mga pamilya sa Pilipinas, O Lord Amen. Jesus. Hallelujah, Amen. Father God. Thank you so much, O Lord God, sa pagsama mo sa kanila, O Lord God, sa lahat ng oras. Hallelujah, Father God, kung meron man sa mga kapatid namin o sa mga kapamilya namin, O Lord God, ang may karamdaman, O Lord Jesus, sa mga sandaling ito, Lord, hipuin mo po sila, O Lord God, at pagkalooban sila, O Lord God, ng complete healing, O Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Lord, kulang na kulang, O Lord God, ang lumalabas sa aking mga bibig, O Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, na Ikaw ay aming pasalamatan, Lord Jesus. Ngunit hindi kami titigil, O Lord God. Hallelujah, na Ikaw ay aming pasalamatan, purihin, O Lord God, sambahin sa lahat ng oras, Lord Jesus. Hallelujah, Father God, because You are the only Creator, O Lord God. Hallelujah, hallelujah sa aming mga buhay. Yes. Thank you so much for everything, O Lord Jesus, sa aming pagtulog, O Lord God. Ay inyo kaming bigyan, O Lord God, ng masarap na kapahingahan, O Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Kahit na kami tulog, O Lord God, ay kami ligtas. Hallelujah. Dahil kami, O Lord God, ay sinuotan mo na, O Lord, ng full armor, kagaya ng helmet of salvation, breastplate of righteousness, the belt Amen. of truth, shoes of the gospel, shield of faith, and the sword of Amen. the Holy Spirit. Hallelujah, Which is Father your God. word, At Lord God. ito'y hindi mo tatanggalin, O Lord God, sa aming mga buhay, The lalong-lalo belt na of sa aming truth, mga Lord. mahal sa buhay, O Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Thank you so much for everything, O Lord God, sa mga panalangin namin, O Lord God. Alam ko ito'y sisilbing isang mabangong samyo, O Lord God, sa inyong Amen. paanan. Thank you so much for everything, O Lord Jesus, at i-claim namin ang lahat ng mga ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Father God. Thank you so much for everything, O Lord Jesus. Lord, we will bring you back all the glory, all the praises, honor, adoration, and thanksgiving. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless you Amen. all. God bless po. God bless po. Good night. Good night. Good Good morning. morning. Ay, good morning na po. O siya, maaga po po. tayo bukas. Hindi Kailangan po. magbukas. Hindi po. God bless. God bless, Pastora. God bless po. Second. God bless po, Bye-bye. pastors. Bye po. Bye. Hindi po. Bye. Mahirap